Ina-update ang ika-108 na bersyon ng plano. Ano ba talaga ang gusto ng kliyente? Itim na makulay na parang bahaghari. Anong nangyayari? May nababaliw na ba sa kaka-overtime? King mo, nandito ka pa pala. Anong nangyari sa lig mo? Nagat ng isang bagay. Nagat. Nagat nga. Siguro nababaliw na ako sa overtime. Hindi naman, di ba? Sa panahon ngayon, kahit walang overtime pay, okay na sana. Pero buhay pa. Talagang pinagsikapan ko ang proyekto na iyon. Ihahatid ang mga plano bukas. Huwag mo na akong habulin, okay ba? 22 anyos pa lang ako. Single mula sa sinapupunan. Wala pa akong naging boyfriend. Kailangan ko bang maging merienda ng mga zombie? Nakatukoy na ang mga palatandaan ng buhay ng host ay nasa seryosong panganib. Nakabind ang sistema ng Noah's Ark. Sino ang nagsasalita? Kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Intern na arkitekto ng Civil Engineering Department, Lin King mo. Na-activate na ang A-level na kakayahan ng arkitektura. Gusto mo bang simulan agad? Walang pakialam kung sistema ka o plugin. Buksan mo ako. Kumpirmasyon ng utos. Binabati ang may-ari sa paggising ng A-level na kakayahan, isang ganap na konstruksyon. Paliwanag ng kakayahan. Sa pamamagitan ng halaga ng emosyonal na pagkakaugnay, maisa sa katawan ang mga disenyo. Mas mataas ang halaga ng emosyonal na pagkakaugnay. Mas malaki ang saklaw ng konstruksyon. Kasalukuyang halaga ng pagkakaugnay 3. Nag-iisang nagtatrabaho sa gabi. Kailangan ng kaunting pagsisikap. Ano ang halaga ng emosyonal na pagkakaugnay? Tandaan na ang kakayahang ito ay nangangailangan ng emosyonal na suporta mula sa iba. Sa madaling salita, walang nagmamahal sa'yo. Kaya't kailangan mong magtayo ng palikuran. 22 taon na walang nagmamahal. Pinapahirapan mo akong maghanap ng taong magmamahal sa akin sa katapusan ng mundo. Sinasadya mo bang insultuhin ako sa sistemang ito? Bagong misyon. Hanapin ang unang sibilisadong apoy sa loob ng 300 metro. Parusa sa pagkaantala. Permanenteng mawala ang kakayahang magpakaiba. Nagsimula na ang misyon. 2 oras. Good luck sa iyo. Lin King mo. Ikaw ang pangatlo sa taon ng Departamento ng Civil Engineering. Nakapagdisenyo ka ng 37 gusali. Nadurog ka na ng kliyente ng 108 beses. Buhay ka pa rin, di ba? Pagsusukat ng oras. Nasaan na ang sinabing level na kakayahan? Sistema, ano bang nakuha mong beginner's gift pack? Hindi ba pwedeng direktang magpadala ng isang beachfront villa? 3 SE 1,741, hayaan mo akong isang crispy na estudyante. Tapos na. Hindi ko man lang nahawakan ang kamay ng lalaki. Lahat ay nauwi sa wala. Tapos na. Ngayon ito. Huwag kang matakot, nandito ako. Ganito ba ang pagdating ng mga makapangyarihang mandirigma sa katapusan ng mundo? Ang astig at nakakapagbigay ng seguridad. Nagdetect ng apoy ng sibilisasyon. Uri ng talento, mandirigma. Antas ng pagkakatugma, Nese. Kasalukuyang halaga ng emosyonal na resonansya, 47. Inirerekomendang mag-bind. Paalala sa host. Sandali, damang-dama ko ang emosyon. Kung hindi ako makikipagrelasyon, hindi ako makakapagpatayo ng bahay. Anong klaseng pagmamahal ang ganito? Sumakay ka na. I-lock mo ang pinto, huwag kang lalabas. E paano ka naman? Mamamatay ka. Sumunod ka sa utos. Isa akong sundalo. Ang tungkulin ko ay protektahan ang mga sibilyan. Bilis, umalis ka na. Hindi. Huwag patayin ang ilaw, huwag patayin.
Mag-ingat ka. Agad simulan ang pagtatayo. Sistema, simulan ang pagtatayo para sa akin. Kamusta ka na? Hoy, nandito ako. Hindi ba't sinabi mo na? Huwag kang matakot, nandito ako. Ngayon, ako na ang magsasalita. Okay ka lang ba? Bro, nahulog ka. Tinanong mo kung may problema ako. Ikaw ang gumawa niyan. Ang arkitekto na ito ay is-class. Magpahinga ka muna. Susunod. Ako na. Nasaan na ang super malaking armor ko? Nawala ka pagkatapos mong mawala ng malay. Huwag mo nang isipin ang sasakyan. Magpahinga ka muna ng maayos. Emosyonal na koneksyon, 78/100. Nakatukoy ng 2-way na emosyonal na koneksyon. Nakatugunan na ang mga kondisyon para sa pagkakabind. Ibabind ba ang sibilisadong apoy sa isang uri ng labanan? Nakabind na ito. Hindi ko pa alam kahit ang pangalan niya. Luchen. Lu ang landas. King ang umaga. Ako si Lin King mo. King ang tinta sa water brush. Hindi ka ba nagtatanong kung paano naparating at nawala ang armored vehicle? Hindi ka ba nagtataka kung ano ang liwanag na screen na iyon? Nagtataka? Bakit hindi ka nagtatanong? Kapag handa ka ng magsalita, natural na magsasalita ka. Walang problema kung ayaw mong magsalita. Inirerekomenda na agad na i-bind. Ang kasalukuyang resonance value ay nasa mataas na antas. Kapag na-bind, tataas ang base value ng kakayahan ng 20%. Meron akong isang sistema na kayang bumuo ng bahay, pero kailangan ng emosyonal na suporta para umandar. Sinasabi ng sistema kung anong uri ka ng sibilisasyon. Gusto akong i-bind sa iyo. Kapag na-bind na, parang ibig sabihin ay kakampi na tayo. Parang nagiging katulad ito ng networking. Tama nga. Normal lang na isipin ng tao na kabaliwan ito, di ba? Ano ang magagawa ko kapag nakatalina ako? Sabi ng sistema, isa kang uri ng mandirigma. Ibig sabihin, makikipaglaban ka. Sige, itali mo na. Hindi ka ba natatakot na baka kung ano-anong nilalang iyan? Nakakita na ako ng zombie eh. Ano ba naman yung mga nilalang na iyan? At saka sinabi mong kailangan mo ng emosyonal na suporta. Kaya ibibigay ko sa'yo. Hindi ba masyadong seryoso ang tono ng salitang ito? Ito ba ay tungkol sa pagbuo ng koponan para labanan ang mga halimaw? Bakit parang pangako sa kasal? Ding! Matagumpay na na-link. Ang uri ng laban ng sibilisasyon, si Luchen, ay sumali na sa koponan. Tumaas ang batayang halaga ng kakayahan sa antas. Na-unlock ang gantimpala, batayang plano ng kampo 1. Kasalukuyang bilang ng mga tao sa koponan 2/5. Bagong misyon na inilabas. Maghanap ng matatag na pinagkukunan ng tubig 0/1. Lin King mo. Walang anuman, medyo malamig lang. Bakit ka biglang nahimatay ulit? Siguro. Nung kakagawa pa lang ng sistema ng armored car. Parang hinigop ako. Nang sobrang daming emosyon o enerhiya siguro. Sa madaling salita, naantig ako hanggang umiyak. Tapos parang naubos ako. Hindi ka ba nilalamig? Halika, umakyat ka. Hindi ka makalakad ngayon. May isang convenience store sa harap. Magdagdag ng kaunting enerhiya. Magpahinga ka. Sistema ng abiso. Emosyonal na resonansya 75/100. Kasalukuyang estado ng kakayahang supernatural. Naka-standby. Kailangan ng emosyon ng host ay maging matatag bago makabalik. Inirerekomenda ng sistema. Mas maraming pisikal na kontak sa apoy. Mabilis na makakabawi sa resonance value. Hindi ito para pahinain ako ng iba. Ano ang kaibahan nito sa pagbebenta ng sarili? Tingin ko, parang ako ang nakikinabang dito. Kakatapos lang niyang mag-bind sa akin. Ibig sabihin, parang ipinagbili na niya ang sarili niya sa akin. System, mua. Destinasyon, convenience store kalagayan. Destinasyon, convenience store kalagayan, ligtas rekomendasyon. Destinasyon, convenience store, destinasyon, convenience store. Destinasyon, convenience store, rekomendasyon, magpahinga rekomendasyon. Destinasyon, convenience store kalagayan, ligtas. Sandali. Anong gagawin mo? Kaya ko naman. Linisin ang sugat ko. Hindi mo nakikita ang sakong mo. Tiisin mo muna. Dahan-dahan lang, dahan-dahan.
Ayan, tama. Nung pinukol mo ang zombie kanina, nabahala ka ba? Iglith at ang takot sa saradong espasyo. Nagkakaroon ako ng atake kapag nasa saradong lugar. Nung binagsak ako ng zombie kanina, lahat ng nasa isip ko ay mga lumang larawan. Kung hindi ka nandyan, siguradong patay na ako. Kaya't mag-ingat ka sa susunod. Huwag kang laging pumasok sa maliit na itim na kwarto. Kung pumasok ka man, ayos lang. Pupuntahan kita. Hindi mo ba naiisip na wala akong silbi? Kuya, nakapatay ka ng 8 zombie sa 1 minuto. Sinasabi mong wala kang silbi. Eh ano ako? Charm. Pagkakapareho ng emosyon. Bale 78 per 100. Nagre-recover ang supernatural na kakayahan. Yes, by the way, nung naghukay ka sa convenience store kanina, may nakita ka bang pagkain? Halos mamatay na ako sa gutom. Paano mo nalaman na mahilig ako dito? Kahapon mo pa binabanggit. Kahapon lang tayo nagkakilala. Noong nagtatago ka sa storage room, dumaan ako sa building na iyon. Narinig kitang nagsasalita mag-isa sa loob. Sabi mo, sana may isang kahon ng beer chocolate. Kahit mamatay, ayos lang. Pwede bang bigyan ako ng sistema ng isang kahon ng beer chocolate? Kung mapatikim mo ako nito, kahit mamatay ako, sulit na. Nakikiusap ako sa'yo. Sistema, huwag kang umiyak. Aawitan kita. Pwede ba akong magtanghal para sa'yo? Narinig mo ba? Akala ko ako lang ang nakakarinig. Nasa loob pa rin ako kumakanta. Narinig mo ba? Binalaan kita. Huwag mong sasabihin ito sa sinuman. Sino ang sasabihan, sa labas ay puro mga zombie. Tama rin. Ah! Masarap. Mukhang hindi naman ganoon kasama ang katapusan ng mundo. At least, hindi na kailangang maghabol ng deadline. Masarap ba? Matamis? Isang salita lang. Sobrang tamis. Binabati kita, host, sa unang beses mong naabot ang peak ng emosyonal na resonansya. Na-unlock mo ang passive na fire seed skill. Si Cheng ay nasa lokasyon ng apoy, kasalukuyang nadarama. Na-unlock ang passive skill ng apoy sa bilog mga 2.3 kilometro. Potensyal na lokasyon ng apoy, kasalukuyang nadama ang bilang ng mga apoy, isa pang nasa hilagang silangan, mga 2.3 kilometro. Si King ay nasa lokasyon ng apoy, kasalukuyang nadarama. Ito ba ay isang card game system, mga 2.3 kilometro? Luchen. Mula ngayon tayo na ang magkakasama. Kahit na nababaliw ang mundong ito. Pero ibabahagi ko sa iyo ang kalahati. Ibinabahagi ko sa iyo ang kalahati ng buhay. Ano? Sabi ko, mula ngayon kalahati ng buhay ko ay sayo na. Bakit parang gumagawa ng huling habilin tong taong to? Itong paraan mo. Sayang ka kung hindi ka mag-nurse sa ili. Magandang umaga. Hindi ka natulog buong gabi. Magandang umaga. Kalagayan ng koponan. Linking mo, resonance ng lakas, 45. Lichen, nasa panganib ng Steve. 38% gaano katagal ba siyang nagbantay kagabi? Lichen, gutom ka ba? Kumain ka. Ayos lang. Tinanong kita kung gutom ka. Hindi kita tinanong kung gusto mo kumain. Ayos lang, medyo mabigat. Pero ayaw kong magsalita. Huwag nang mag-aksaya ng oras, kumain ka na. Kung magugutom ka at mawalan ng malay. Sino ang huli sa mga zombie? Gagamitin ko ba ang pang-alis ng mop? Pwede ring gamitin ang mop stick. Talaga bang balak mong ipasakay ako? Ikaw ang kumain ng huling piraso. Kumain ka na, umalis na tayo. Pabrika ng tubig. Mula dito, mga 3 kilometro sa hilagang silangan. Walang buhay na tao sa lugar na may mga zombie. Ngunit ang pabrika ng tubig ay isang hiwalay na sistema. Malaki ang posibilidad na makapagpatuloy. Hilagang silangan. Sandali. Sabi ng sistema, ang bagong apoy ay nasa hilagang silangan. Apoy. Iyon ay mga taong may espesyal na kakayahan. Sabi ng sistema, kailangan nating makuha ang 5. Ikaw ang isa. May 4 pa sa likod. Anong uri ang 2? Technical. Sabi ng sistema, nasa 2.3 kilometro ang layo. Tara, daan lang ito. Sandali, nang tanungin niya kung anong uri ang 2. Bakit parang may tono siyang ganun? Suriin. Sobra na ang isip. Umikot. Bakit? Ang sasakyan ay saradong espasyo. Hindi ko makita sa loob. Ayos. Umikot. Bumalik ka. Kaya ang pagpipilian natin ay you. Takot sa saradong espasyo. Oh, he. Buffet ng mga zombie. Pumili ng kihi. Ano ang kihi? Gawin mong armas ang sasakyan na iyon. Huwag patayin ang ilaw.
Lucien, tumingin ka sa akin, huwag sa loob ng sasakyan. Pakinggan mo ang boses ko. Makinig ka lang sa akin. Ayos lang ba, sa susunod, huwag kang magpakatigas. Kung hindi mo kaya, magpalit tayo ng daan. Kahit na maglibot tayo ng 0 kilometro. Mas mabuti pa ito kaysa mamatay dito. Hindi pa gumagaling ang sugat mo. Dapat kitang protektahan. Kaya mas mabuti kung makikinig ka sa akin. Kung dito ka bumagsak, ako na lang ang pupunta sa water plant para mag-deliver. Yung door-to-door na klase. Ngayon, tulungan mo ako. Ano? Sabi ng sistema na kailangan ng emosyonal na interaksyon para umandar. Ano ang ibig sabihin ng emosyonal na interaksyon? Ibig sabihin, magsabi ng magagandang bagay. O isipin ang mga nakakabagbag damdaming bagay. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sa tingin ko, may problema talaga ang sistemang ito. Ano ang gusto mong marinig? Kahit ano. Purihin mo naman ako. Matapang ka. Yun lang. Kagabi, hindi ka pumikit ng saksakin mo ang zombie. Kasi natulala ako, nakalimutan kong pumikit. Hindi ka sumigaw. Sumigaw ako. Nakatigil ako sa gitna ng sigaw dahil sa iyong gwapo. Antas ng emosyonal na pagkakaugnay 78 per 100. Gwapo, gwapo talaga. 80 per 100. Hindi yun ang gwapo. Host, bumibilis ang tibok ng iyong puso. Epektibo ito. Tumahimik ka. Mangyaring ipagpatuloy. Maganda ang iyong pagguhit. Ano? Nang natutulog ka kagabi, gumuhit ka ng isang bahay gamit ang daliri sa cashier. Tiningnan ko ito ng matagal. Bago ang katapusan ng mundo, ikaw ay arkitekto. Ngayon maaari mo nang talagang itayo ito. Emosyonal na pagkakaugnay 100 per 100. Ang kapangyarihan ay tiyak na maitatayo at maipapagana. Ikaw ang gumawa nito. Ano sa tingin mo? Mas komportable kaysa sa bus, di ba? Wala akong masyadong problema, medyo nahihilo lang ako. Ganito rin ang sinabi mo noong nakaraan. Wala talaga akong problema, di ba? Gaano karaming bagay ang nasa bulsa mo? Parang si Doraemon. Tumahimik ka. Magpahinga ka. Inutusan mo ako. Humihingi ako sa iyo. Lucien. Alainan. Ang gwapo mo. Ang sinasabi ko ay kakayahan. Ang kakayahan ko ay ang ganda. Ang paggawa ng armored vehicle ay ang ganda. Wala kang kinalaman dito. Matulog ka ng kaunti. Pagdating sa water plant, tatawagin kita. Sistema. May tanong ako. Sige, itanong mo. Naalala ba niya ang sinabi ko kanina? Palihim siyang sumilip habang iginuguhit ko ang bahay. Anong antas ng emosyonal na suporta ang ganito? Lihim na pagtingin. Gusto mo bang ipatugtog ko ang datos ng tibok ng puso niya kanina? Nang nakahilig ka sa kanyang dibdib, ang kanyang tibok ng puso ay tumaas mula 72 hanggang 118 beses kada minuto. Mula 72 hanggang 118 beses kada minuto. Huwag kang manahimik, hindi pwede. Linking mo, magising ka ng malinaw. Wala pa akong nakitang babaeng pangunahing tauhan na totoong naakit sa isang romance novel. Na totoong naakit ang pangunahing tauhan. Ito ay katapusan ng mundo. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Hindi, huwag magpadala sa damdamin. Kailangan maging kapitan. Hindi. Kailangan maging leader. Ano ang ibig sabihin ng kapitan? Ibig sabihin, kailangan alagaan ang bawat isda. Huwag maging bias. Ano na nangyari, mga zombie ba? Hindi maganda ang kalagayan ng daan. Oh, huwag maging bias. Ibig sabihin, hindi lang ako. Kahit na ito ang unang isda. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng seeking? Tala ng sistema. Lubos nang bumagsak ang taong ito. Mangyaring maghanda na ang host. Nandito na tayo. Nandito na tayo. Sa susunod, ako muna ang bababa. Para ka lang nagbabalat ng mansanas habang pumatay ng zombie. Makatarungan ba yon? Mas magaling ka pa ring magbalat ng mansanas kaysa sa akin. Paglalahad ng katotohanan. High alert. Na-detect na ang sibilisasyon #2 ay nasa 50 metro sa unahan. Kasalukuyang matinding takot 80 per 100. Panic value na 80. Takutin pa ulit. Baka himatayin na siya nito. Ang dilim dito. Alainan, kamusta ka? Ayos lang na nandyan ka sa likod. 3. Gwapo.
Nasa loob siya. Mukhang natatakot siya. Ang pinto ay may electronic lock. Kailangan ng password. Maaari mo bang sipain ito? Hindi ko masipa ang armored car. Seryoso ka? Hindi, matatakot siya. Tingnan mo ang itsura niya. Kung matatakot pa siya, diretso na siyang aalis. Tao sa loob. Hello, kami ay mga buhay na tao. Hindi kami mga zombie. Pwede mo bang buksan ang pinto? Nandito ako para tumulong. May mga zombie sa labas ng planta ng tubig. Hindi ligtas na mag-isa ka lang dito. Alam ko na may mga zombie sa labas. Sumama ka lang sa amin. Hindi kita kilala. Ang pangalan ko ay Lin King mo. Yung lalaking magaling magputol ng mga bangkay sa labas ay si Luchen. Ngayon, nakilala na tayo. Tumingin ka, totoo ako. Wala akong balak mangagat. Hindi bababa sa 10. Dumating mula sa silong sa silangan. Gaano katagal? 2 minuto. Makinig ka. Maraming mga zombie sa labas. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, mamamatay tayong lahat dito. Kung bubuksan mo man, maaari pa rin tayong mamatay. Pero kung bubuksan mo ang pinto, kahit papaano, may pagkakataon tayo. Kailangan ko ang tulong mo. Kaya mo bang kontrolin ang mga pintuang ito? Paano mo nalaman? Nahulaan ko. Ikaw ay programmer. May alam sa teknolohiya. Alangan, kaya mo bang pasunurin ang sistemang ito ng pag-access? Akala ko ay isang kalbo at matabang tao. Bakit ang bata-bata nito? Mature na ba ang sistema? Nakabin sa menor de edad. Hindi etikal at labag sa batas. Ayos lang, ayos lang. Huwag lumapit. Sige, hindi ako lalapit. Dito lang ako nakaupo. Anong pangalan mo? Zeu. Zuhan, magandang pangalan. Gaano ka nakatagal dito, may tubig ka ba? Hindi ko alam. Kumain ka, libre lang yan. Ikaw, anong gusto mo? Ano? Walang nagbibigay ng bagay ng libre. Ano ang gusto mo? Ang computer ko, ang code ko. O gusto mo ba akong tulungan ka sa kung anuman? Wala akong kailangan. Kumain ka na, mailakas ka na. Tulungan mo lang kaming buksan ang pinto. Yung mga zombie sa labas, kailangan nating maghanap ng paraan para maalis sila. Zuhan, tingin mo ba mukhang masama ako? Hindi mukhang masama. Pero hindi lahat ng masama ay mukhang masama. Sige, perfect score sa lohika mo. Tingnan mo yung taong iyon. Mukha ba siyang masama? Tulad ng, mukha siyang masungit. Pero mabait siya, totoo yan. Kakatapos lang niyang pumatay ng 5 zombie para iligtas ako. Zuhan, okay lang kung hindi ka marunong makipaglaban. Okay lang kung hindi ka magaling makipag-usap sa tao. Pero nandito ka ngayon sa control room. Ito ang teritoryo mo. Yung mga zombie sa labas, hindi nila alam ang code. Hindi nila alam ang sistema. Hindi nila alam kung paano mo. Maaaring buksan at isara ang isang pinto gamit ang ilang linya ng utos. Maaari mong kontrolin ang mga pintuang ito, di ba? Kaya ko. Tingnan mo, nagawa mo ito. Hawak mo pa rin ang kamay ko. Pasensya na. Ayos lang, hindi naman masakit. Ang lamig ng kamay mo. Natatakot lang ako kanina. Sorry. Bakit ka nagsusorry? Kasi natakot kita. Parang isang maliit na hamster na inapi ng buong mundo. Kapag binigyan mo siya ng isang buto ng pakwan, pakiramdam niya may utang siyang buhay sa'yo. Sobrang cute talaga. Na-detect ang apoy ng sibilisasyon. Halaga ng teknikal na gawain. Natugunan na ang mga kondisyon para sa pagbubuklod. Nais mo bang magbuklod? Buhol. Ang cute na text genius na to, kung hindi ka magbubuhol, tanga ka. Ano, buhol. Narinig mo ba? Naiintindihan ko ang ekspresyon mo. Nung tumingin ka sa akin kanina, may parang interface sa mga mata mo na kumikislap. Bughaw. Ito ay talagang isang teknikal na dalubhasa. Maging ang interface ng sistema ay makikita. Nakita mo na. Gusto ko ring subukan ang AFI. Masyado akong sensitibo sa interface. Kung sakaling magkabog ang sistema, maaari ba niyang tulungan akong ayusin ito? Zuhan, sinasabi ng sistema na ikaw ay isang teknikal na apoy. Kung ikakabit kita, ikaw ay magiging kasama ko. Magsasama tayong mabuhay. Kasama. Parang naglalaro ng laro at nagbuo ng koponan. Ikaw ang teknikal na bahagi, na responsable sa mga code, sistema, at elektronikong kagamitan. Siya ang nasa posisyon ng labanan, responsable sa pagputol ng mga zombie. Ako ang responsable sa pagtatayo ng bahay. Kulang tayo ng isa sa inyo. Hindi ako marunong makipaglaban. Marunong lang akong magsulat ng code. Sa totoong buhay, wala akong. Kanina, sino ang gumamit ng 3 linya ng code para isara ang 3 pintuan ng apoy? Zuhan, alam mo ba? Sa mundong ito, hindi lang ang mga may dalang kutsilyo ang makakapagligtas.
Kanina, nailigtas mo ang buhay ng 3 tao. Kaya, itatali o hindi. Alaynan. Ding, matagumpay ang pagkakatali. Ang teknikal na zuha ng sibilisadong apoy ay sumali na sa grupo. Nakataas ang batayang halaga ng kakayahan sa AA panandang pandagdag. Naka-unlock na gantimpala. Blueprint ng purifying device 1. Kasalukuyang bilang ng miyembro ng grupo 3/5. Antas ng ugnayan zuhan 12/100. Mababa ang simula, ngunit may malaking potensyal sa paglago. Tala ng sistema. Ang antas ng pagkagusto ng apoy na ito sa host ay umabot na sa 65. Hindi alam ang dahilan. Inirerekomenda na panatilihin ng host ang mahinahong pag-ugali. Kapag ang ganitong uri ng apoy ay nagtitiwala sa isang tao, maabot ang katapatan. Ano ang ibig sabihin ng hindi alam ang dahilan? Hindi ba't dahil hinawakan ko lang ang kamay niya kanina? Yun! Alaynan! Pagkatapos ng pagbind, ano ang kailangan kong gawin? Kumain ka muna ngayon. Ikaw, kumain ka na ba? Kumain na ako. Linking mo, kailangan mo bang maging ganito kahina? Hindi ba kakagising mo lang tapos kakain ka na? Para sa iyo, bakit pareho sila ng ugali ni Lucien? Pareho silang mahilig magbigay ng masarap na pagkain sa iba. Tapos na. Aalis na ba tayo? Sige, alis na tayo. Bumangon ka na. Nasa labas ang sasakyan natin. Ligtas iyon. Salamat. Anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng script. Para sa otomatikong pagpapatakbo ng purification system ng water plant. Pwede ko ba itong dalhin? Siyempre, iyan ang sandata mo. Dito. Hindi mo kailangang umupo ng malayo. Hindi naman kita kakagatin. Ilang taon ka na? Mas matanda ka sa akin ng 2 taon. Mukha kang bagong adulto. Anong trabaho mo? Technical Director sa isang kumpanya ng laro. 24 na taong gulang na technical na direktor. Pumasok ako sa kolehiyo noong 16 na taong gulang. Nagtapos ako ng masterado noong 20 taong gulang. Ngunit hindi ako masyadong marunong makipag-usap sa mga tao. Kaya hindi rin ako masyadong kailangan ng kumpanya para mga siwa. Nagsusulat lang ako ng code. Paano ka nakikipag-ugnayan sa mga tao sa pang-araw-araw? Sa pamamagitan ng email o mga komento sa code. Ang taong ito, talagang isang henyo na nalimutan ng mundo sa sulok. Zuhan. Kung sakaling gusto mong magsalita pero natatakot kang magsalita, isulat mo na lang sa computer at ipakita mo sa akin. Hindi ba sanay ka nang makipag-usap gamit ang code? Gawin mo na lang akong compiler mo. Input mo, output ko. Salamat, walang anuman. Maligayang pagdating. Tumaas ang halaga ng ugnayan. Narito ang dagdag na asukal para sa iyo. Pagsusuri ng sistema. Binabati kita, host. Matagumpay na nahuli ang teknikal na apoy. Sa madaling salita, hawakan mo pa ang ulo niya. Akala mo ba siya ay aso? Tumahimik ka na. Anong nangyari? Masarap ba? Ayos na. Tapos na, baka naiinggit siya. Tapos na, baka naiinggit siya. 87% ang posibilidad. Pero mayroon akong 7%. Hindi kita tinanong. Anong nangyari? Hindi maganda ang kondisyon ng daan. Naayos lang ang daang ito noong nakaraang buwan. Nasira ng mga zombie ang daan. Sa wakas, nakabalik na tayo. Sobrang pagod na ako, gusto ko nang humiga. Aba, instant noodles. May 3 pakete pa. Beef noodles. Expired na beef noodles. Kapag kumain ka ng expired na instant noodles na 6 na buwan na, magkakaroon ka ng diarrhea. Sa katapusan ng mundo, ang pagtatae ay katumbas ng kamatayan. Tama ka. Pero galit ako sa'yo. Bigas. May bigas na. Magluluto ako. Kaya kong gumawa ng sinangag, kahit walang itlog. Ako, marunong akong magluto. Gamitin mo lang ang rice cooker. Pindot lang ako ng buton. Sige, ikaw na ang bahala sa pagluluto. Magtutulungan tayo. Bagong gawain, kailangan ng activated carbon 1 para sa paggawa ng water purification device. Quartz sand 1. Water storage container 2. Ilang bakal na tubo. Container ng tubig na may aktibong uling at quartz. Dapat mayroong hardware store sa tabi. Container ng tubig. Pwede bang malaking basurahan? Kailangan lang itong linisin.
Bukas, maghati-hati tayo sa gawain. Hanapin mo ang aktibong uling at quartz. Naglalaba ako ng lalagyan. Ikaw ang bahala sa pagsusulat ng code para sa control system. Tulungan mo akong tingnan ang circuit. Ikonekta ang solar charging panel. Kailangan ng inverter ang solar panel. Maaaring makahanap sa malapit na EC Park. Sige, isulat mo. Malinis na tubig. Solar power sa makalawa. Yung kaliwa, akin yan. Yung kanan, sayo yan. Pwede ka bang matulog sa sleeping bag malapit sa pinto? Pwede. Ganyan na muna ngayong gabi. Linking mo. Tulog ka na ba? Bakit? Anong nangyari? Wala naman, gusto ko lang tiyakin na nandyan ka. Natutulog na ako. Nasa may pintuan lang ako. Alam ko. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. CJ, kahit ano pa yan. Okay. Isang nagsabi. Kumpirmahin mo kung nandyan ka. Isang nagsabi. Anumang bagay, tawagan mo ako. Nagkasundo ba ang dalawang taong ito na huwag akong patagilid? Saan mo nakuha ang kalan? Nakita ko sa storage box ng armored vehicle. Maaaring ikaw ay isang mahilig sa camping. Anong oras ka bumangon? Mga 4 na oras. 4 na oras lang ang tulog mo. Sapat na iyon. Salamat. Walang anuman. Naiwanan mo ba si Zuhan? Alainan. Iniwan. Salamat. Hanapin mo ang activated carbon at quartz sand. Manatili ka sa tindahan. I-lock mo ang pinto. Bantayan mo siya. Sige, mag-ingat ka. Para saan ang kable ng kuryente? Sabi ni Zuhan. Kailangan ng solar panel ang kable ng kuryente. Sapat ba ito? Sapat, sapat na. Kailangan munang hugasan ang activated carbon, pati na rin ang quartz sand. Ang lalagyan ng tubig ay kailangang hugasan ng disinfectant ng 3 beses. Ako na. Tingnan mo, mukhang nakakatakot siya. Pero mabait siya talaga. Iba ang trato niya sa'yo kumpara sa iba. Ano? Iba ang tingin niya sa'yo kumpara sa tingin niya sa akin. Kahit si Zuhan napansin iyon. Hindi tama. Anong kaibahan ng tingin ni Lucien sa akin? Hindi lang iyon karaniwang tingin ng kasamahan. Paalala ng sistema. Ang karaniwang kasamahan ay hindi maglalagay ng 3 jacket sa iyo. Habang natutulog ka. Tumahimik ka. Ikonekta ni Zuhan ang control system sa solar panel. Pumunta tayo sa bakanting lugar para mag-assemble ng device. Matamis, nagawa natin ito. May malinis na tayong tubig. Sino ang yayakapin? Yehey! Ikonekta ni Zuhan ang control system sa solar panel. Bukas pupunta tayo sa AC camp para maghanap ng materyales. Lucien, salamat sa pagod mo. Magpahinga ka na. Ako na ang magluluto. Sistema ng paalala. Natapos ang pagtatayo ng purifying device. Naka-unlock na gantimpala. Pundasyon ng Bukirin Blueprint 1. Kabuang halaga ng ugnayan ng koponan 51 per 300. Napakababa ng pagsusuri ng sistema. Inirerekomenda ang pagpapalakas ng pagbuo ng koponan. Pagbuo ng koponan. Ako ba ay kapitan o guro sa kindergarten? Maihadlang sa daan sa harap. Hindi ito mga zombie. Tao ito. Marami. Mga maninira. Bumaba ka. Iwanan ang sasakyan, iwanan ang mga bagay. Ang mga babae ay manatili. Ang mga lalaki pwedeng umalis. Kaya mo bang lumaban? Walo. May mga long range na armas. Huwag kayong bumaba ng sasakyan.
Ayokong manakit. Maihawak kang kutsilyo tapos sinasabi mong ayaw mong manakit. Huling ulit, umalis ka. Mga kapatid, turuan mo siya kung ano ang mga alituntunin. Lucien, huwag kang lumabas. Nakamonitor ang mga senyales ng buhay ng host. Nasa ilalim ng seryosong banta. Hindi. Bumalik ka. Antas ng resonan. 100. 120. 200 na limit. Kakayahang tiyak na pagtayo. Pag-activate ng pagsabog. Ano ito? Linking mo. Nasaktan ka. Ang dami mong dugo. Huwag mo akong takutin. Lucien, huwag mo akong takutin. Bakit ka umiiyak? Hindi ako mamamatay. Yung pickup nila, nahack ko ang electronic lock ng isa sa mga sasakyan. May isa pang mabilis na sasakyan. Hindi sila makakaalis. Anong nangyari sa sasakyan? Sino ang gumalaw sa sasakyan? Zuhan, ikaw ay henyo. Wala. Pag-usapan na lang natin mamaya, umalis na tayo. CJ, huwag kang magmadali umalis. May dala akong dilata. Pwede bang ipagpalit sa buhay nyo? Anong ibig mong sabihin sa pangakong yan, ha? Ibig kong sabihin, yung mga taong yun, poprotektahan ko sila. 3 kahon ng dilata ang ipinagpalit ko para sa buhay nyo. Hindi nyo ba ako pasasalamatan? Nangako ka na bibiliin mo ang buhay ko gamit ang lata ko. Yung lata ay ninakaw mula sa bodega ko, di ba? Paano mo masasabing ninakaw? Tinulungan ko kayong bilangin ang inventaryo. Nakita kong may 3 kahon na sobra. Tinulungan ko kayong ubusin ito. Ito ay tinatawag na pag-optimize ng yaman. Nangako. Hintayin mo. Tara na. Kilalang-kilala mo sila. Kilala. Siyang leader ng mga mandarambong dito. Tawag sa kanya, Scorpion. Mahilig sa pagmamalaki, maliit na kapakinabangan, takot sa kamatayan. 3 kahon ng dilatang pagkain, sakto sa kanyang presyo sa isip. Kung marami, pakiramdam niya lugi siya. Kung kaunti, ayaw niyang gawin. Paano mo nalaman? Kasi noong nakaraang linggo, tinulungan ko siyang optimize ang inventory niya. Yung taong yun sa sistema, parang halimaw yata. Ate, ang astig ng ginawa mong pader kanina. Bigla na lang tumubo, parang may tunog na boom. Mas exciting pa kaysa sa raffle draw ng company namin tuwing year-end party. Makipagkaibigan. Bakit mo kami tinutulungan? Dahil kaya ninyong makipaglaban. Ako, mabuti ang lahat sa akin. Kaya lang, hindi ako marunong makipaglaban. Kaya kailangan kong makahanap ng mga kaibigan na marunong makipaglaban. Ito ay tinatawag na pagkukumplemento ng mga yaman. Hindi kami kulang sa mga kaibigan. Wow, 8. Ang tapang ng bodyguard mo. Ganyan ba siya sa lahat? Hindi siya bodyguard. Ano siya? Gets ko na. Kayo pala yung ganong klaseng relasyon. Hindi siya, teammate lang siya. Teammate lang kami. Bitawan mo ako, kaya kong tumayo. Ingat ka. Ate, anong klaseng team ito? Isang seryosong bodyguard. Isang maalaga at tetchy. Tapos ako pa. Ano ang kailangan mo? Kailangan mo ba ng katulong? Marunong akong mag-serve ng tsaa at tubig. Magmasahe at magpahagod. Makipag-usap at magpasaya. Ano ba talaga ang trabaho mo dati? Bumibenta ng mga luxury goods. Tip, tagumpay sa emosyon, sibilisadong pag-swipe, gold medal na uri, 4/5. Nangako, nakasali na sa grupo. Na-unlock na gantimpala, pangwakas na larawan ng Resource Trading Network. Tip, tagumpay sa emosyon, sibilisasyon ng diplomasya pangako, nakasali na sa grupo. Na-unlock na gantimpala, network ng kalakalan ng yaman. Kasalukuyang bilang ng grupo, 4/5. Buhol. Ding tagumpay sa pagkakaayos, sibilisasyon ng diplomasya wika ng pangako, nakasali na sa grupo. Na-unlock na gantimpala, network ng kalakalan ng yaman. Kasalukuyang bilang ng grupo, 4/5. Ate, ikaw ang nag-ayos ng sasakyan na ito. Ang galing naman. Ang kapal ng armor, siguradong military grade bago ang apokalipsis. Alam mo na naman.
Hindi ko alam pero marunong akong pumuri. Ang ganda ng ngiti mo. Mag-smile ka palagi. Sobrang dami mong sinasabi. Anong masama sa marami ang sinasabi? Ang marami ang sinasabi ay makakakuha ng mga resources. Kung kaunti ang sinasabi mo, ipakita mo sa akin kung anong makukuha mo. Makakakuha ako ng buhay. Sige, panalo ka. Nagsimula na agad ng laban sa unang pagkikita. Kanina, 12 sentimetro ang layo niya sa iyo. Ang tamang distansya sa pakikipag-ugnayan ay 46 sentimetro. Bata, sinukat mo pa talaga. Tama ang sukat ng eyepiece. May dalang ruler ka ba? Wala. Itong dalawang kasama ng ate mo. Isang tahimik na tao. Isang may takot sa tao. Ate, paano ka nakikipag-usap sa kanila? Sa pamamagitan ng hula. Halos ganoon. Ang galing, nag-online na ako bilang tagasalin. Sa susunod, isasalin ko ang sinasabi nila sa iyo sa normal na wika. Kailangan mo ba? Sabi mo kanina, hindi kailangan isalin sa normal na salita. Ako ang nangangailangan. Pero ayokong aminin. Ate, mas maganda talaga dito kaysa sa tinirhan ko sa kampo ng Bukang Liwayway. Doon, puro putik. At may mga daga pa. Dati ka bang nasa kampo ng Bukang Liwayway? 3 araw ka lang doon. Hindi maayos si Kuya Zhao. Gusto niyang tulungan ko siyang manloko ng tao. Nang tumanggi ako, pinalayas niya ako. Kaya wala ka talagang matutuluyan noon. Ngayon meron na. Itong taong to, lahat ng totoo niyang nararamdaman, tinatago niya sa likod ng ngiti. Ate, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Noong bago ang apokalipse, tinawag akong sales dog ng mga tao. Tinawag akong sinungaling pagkatapos ng katapusan ng mundo. Tingnan mo, umalog ako at ibinalik ko na. Sa totoo lang, wala akong ibinigay. Kaya't ikaw ay walang kamay na nakakuha ng lobo. Ito ang hindi maaasahang bahagi ko. Sunoo, alam mo ba? Sa katapusan ng mundo, ang makakuha ng lobo ng walang kamay ay isang kakayahan din. At ang nakukuha mo ay lobo ng maninila. Sa tingin ko ay maaasahan ito. Ate, may masamang impluensya ka. Ano? Ang mga sinasabi mo ay nakakaiyak. Natulog na. Tulog na. Ate, gising na. Kakatapos ko lang maghanap ng isang pakete ng instant na kape sa estante. Ito pa rin ang paborito mong lasa ng hazelnut. Ihahanda ko ito sa daan mamaya. Talaga namang mahusay kang makahanap ng bagay. Nailabas ang agarang pangunahing misyon. Magtatag ng permanenteng ligtas na base. Mga kinakailangan sa misyon. Batay sa host, tiyak na magtayo ng kakayahan. Lumikha ng pangmatagalang tahanan. Isang S-class na bunker para sa apocalypse na may kumpletong depensa at survival system. Ang progreso ng misyon ay direktang konektado sa limitasyon ng iyong kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang halaga ng emosyonal na resonansya ay mula 280 hanggang 1,000. Maaaring magtayo ng medium-scale na depensang estruktura. Paalala, ang isang matatag na tahanan ay lubos na magpapataas ng fire seed. Ng halaga ng ugnayan at emosyonal na resonansya. Pakiusap sa host na tapusin agad ang pagpili ng lokasyon. Ang permanenteng base system ay magpapahanap sa atin ng lugar na mapagtatayuan. Isang tunay na kuta na pwedeng tirhan ng matagal. Hindi na tulad ng dati na pansamantalang tumigil lang tayo sa convenience store. Anong klaseng lugar ang gusto mong piliin? Ako. Kagabi pa lang, pumili na ako ng ilang pagpipilian. May mga warehouse na nasa mataas na lugar. At mga subdivision na may bakod. May mga abandonadong paaralan at pinagkukunan ng tubig na malayo sa sentro ng lungsod. Sige, Xiao Zhao. Maghanda tayo. Mas mabuti pa ito kaysa sa ilang kahoy na marunong lang pumatay ng mga zombie. Kayo na ang pumili, ate. Saan ka tumuro, doon tayo. Kahit sa matarik na bundok o sa naglalagablab na apoy. Susunod kami sa iyo. Sige, tingnan muna natin dito. May mga silid-aralan ang paaralan. Malaki ang espasyo ng playground. Madali ring patatagin ang pader. Malapit din ito sa water station na nahanap dati. Umalis na tayo ngayon. Nakaplano na ako ng pinakamainam na ruta. Ipinag-iwasan ko ang 3 lugar na maraming zombie. May 2 pang lungsod na pwedeng pansamantalang pagkuhanan. Ano pang hinihintay natin? Ang ating reyna ng infrastruktura ay magtatayo na ng tahanan. Mga kapatid, bantayan niyo kami. Dito na nga. Bakit parang gusto kong umiyak? Dahil sa kanila, may tahanan pa rin ako sa gitna ng apokalipsis. Paano mas masaya pa kaysa bago ang apokalipsis? Na-detect ang matinding pagtaas ng emosyonal na resonansya ng fire seed. Antas ng ugnayan ni Luchen at Zuhan, 38 sa 100. 45 sa 100, antas ng ugnayan kay Xunoo, 32 sa 100, 320. Antas ng ugnayan kay Xunoo, 32 sa 100. Ang ganap na kakayahan sa konstruksyon ay na-unlock na sa pinakamataas na antas. Otomatikong na-load na ang S-class na plano ng base. Naiintindihan ko. Simulan ang ganap na konstruksyon.
Tumaas ang antas ng emosyonal na pagkakaugnay. Lumampas ng 1,000. Kasalukuyang rurok 1,560. Naka-refresh ang progreso ng pagtatayo ng base, 30%. 90%. King mo. Huwag kaming takutin. Nagawa na ang bahay, hindi mo pa ito nakita. Walang anuman, naubos na ang lahat. Magpahinga ka muna, ate. Kakatapos ko lang makita ang dilatang peach. Isang natatanging panghimaga sa katapusan ng mundo. Gagawan kita ng espesyal. Ikaw lang ang marunong maghanap ng mga bagay. Natapos na ang mga gawain sa pagpatrol. Kailangan iyon. Sa loob ng 300 metro mula sa kuta. Kailangan talagang linisin kahit isang zombie na daga. Para makasiguro na makakatulog ng mahimbing ang ate. Tingnan mo ito, King Mujay. 3 kilometro sa hilagang silangan. Nakuha ng drone ang isang base ng mga nakaligtas. May kumpletong pader at mga bantay. Nandyan ang hindi bababa sa 200 tao. May mga armadong gwardiya pa. Ang pader ay pinatibay. May mga mabibigat na armas. Hindi ito mga nagkalat na mga bandido. Ito ay isang maayos na base. 3 kilometro lang ang layo sa atin. Hindi tayo nakapansin ng kahit anong ingay dati. Babala, natuklasan ang isang hindi kilalang malaking kampo ng mga nakaligtas. May hindi pa matukoy na panganib. Inirerekomenda sa host na agad siya sa atin ang lakas ng base na ito. At ang katangian ng kanilang kampo. Ate, ako na ang bahala dito. Ikaw ang pupunta. Siyempre naman. Pagdating sa pagkuha ng impormasyon at pakikihalubilo. Kayo tatlo, hindi kayo makakasabay sa akin. Noong nakaraan, maraming lihim sa mundo ng mga mamahaling bagay. Lahat ng iyon, nakuha ko sa isang baso ng alak. Huwag mong sabihing isang maliit na base ng mga nakaligtas lang. May mga mabibigat na armas dyan. Kung pupunta ka mag-isa, parang nag-aalok ka ng iyong ulo. Kung ang isang mandirigma ay pasukin ito, sa bagay, magiging puti ang lahat. Kaya niyang lokohin ang kanilang lider na ibigay pa ang kanyang salungso. Tinitiyak na babalik ng buo. Maaari ko ring dalhin sa iyo ang buong set ng mga mapa ng base. Ate, pakisuyo, hayaan mo akong pumunta. Tinitiyak kong matatapos ko ang misyon. Bago ako umalis, gusto kong sabihin na namimiss kita. Isipin mo lang ang pangalan ko. Kahit 3 kilometro ang layo, mararamdaman ko ito. Kuya Lu, kalma ka lang. Nagbibiro lang ako kay ate. Maging seryoso ka. Siyempre, siguradong sigurado. Magpapanggap akong nag-iisang survivor. Papasok ako at magpapanggap ng isang araw. Aalamin ko ang lahat ng detalye. Babalik ako bago gumabi, sigurado. Nilagyan kita ng real-time transmission. Maaaring gamitin ang headset para sa tawag at mamomonitor ko ang lahat ng oras. Kapag may panganib, agad akong tatawag ng pulis. Hawakan mo, huwag kang magpakatatag lang. Hawakan mo, huwag kang magpakatatag lang. Kapag may nangyaring masama, magbigay ka ng senyas. Agad kaming pupunta roon. Oy, Kuya Lu, nag-aalala ka ba para sa akin? Natakot lang ako na baka mamatay ka sa labas at magdulot ng gulo sa base natin. Sige, ikaw na ang pumunta. Kaligtasan muna. Ayos lang kung wala kang makuhang balita. Ang mahalaga ay makabalik kang buhay. Huwag kang mag-alala, ate. Babalik akong buo at ligtas. May dala pa akong sorpresa para sa iyo. Huwag mong kalimutan, ate. Kung namimiss mo ako, bulongin mo lang ang pangalan ko. Umalis ka na agad. Na-record ko ang sinabi niya kanina. I save mo yan. Hindi naman ito parang survival fortress sa katapusan ng mundo. Parang nagbukas ako ng daycare para sa boy band sa katapusan ng mundo. Araw-araw ko silang nakikitang nag-aaway, kayong dalawa. Tumigil ka, anong ginagawa mo? Kuya, huwag kang pumutok ng baril. Tumatakas ako mula sa sentro ng lungsod. Para sa mga may speech impediment. Papasok muna ako para magtago. Ikaw lang mag-isa. Nagatat. Hindi pa rin nakatakbo buong isang araw at isang gabi. Natatakot na makagat kaya hindi makalapit. Kuya, lahat ay maayos. Mabilis akong kumilos at may maingat na bibig. Pagpasok, kaya kong gawin ang lahat. Yende, una, kailangan kang i-search at i-rehistro. Ay, ayos lang. Salamat, kuya. Maging maingat, huwag magbabad sa paligid. Kung hindi, itatapon ka para pakainin sa mga zombie. May problema talaga sa gusaling iyon. Dalawa na namang tao ang inilabas mula sa laboratorio ngayon. Muling pinagalitan si Professor Gu ng boss. Kasalanan talaga ito. Halos 1 buwan nang nakakulong si Professor Gu sa loob.
hindi siya pinapakain. Gumagamit sila ng buhay na tao sa eksperimento. Tumahimik ka, baka marinig tayo ng boss. Kailangan mo ring maging eksperimento. Laboratorio. Professor Gu. Ng virology. Malaking sorpresa. Masisiyahan ang ate. Sobrang mahigpit ng depensa. Tiyak na may mga bigating tao sa loob. Kung hindi makakagawa si Guyan ng lunas sa loob ng 3 araw, itatapon kita sa mga zombie. Masyadong mabilis mag-mutate ang virus. Magulo ang datos. Imposible sa loob ng 3 araw. Kahit ipakain mo ako sa mga zombie, wala ring magbabago. Nasa akin ang estudyante mo. Kung hindi ka gagawa ng gamot, ginawa ka nilang eksperimento. Propesor ng birolohiya, si Guyan. Ikinulong siya para gumawa ng lunas. May mga bihag pa. Siguradong ililigtas ni ate. Mahal kong baby. Anong ginagawa mo? Pwede ka ba talagang pumunta rito? Anong ginagawa mo? Maaari ka bang nandito? Kuya, pasensya na. Bago lang ako dito bilang tagapaglinis. Nakamali ako ng lugar. Aalis na ako, aalis na ako. Ate, nandito na ako. Natapos ko na ang misyon. Nandito ka na sa wakas. Ayos ka lang ba, wala bang sugat? Huwag kang mag-alala, ate. Malakas ako at maswerte. Wala akong nawalang buhok. At talagang may dala akong malaking sorpresa para sa'yo. Ang base na ito ay tinatawag na bato base. Ang boss ay isang kontratista. Malamig ang puso, tuso at mapanlin lang. May malakas na armas. Mahigit 200 tao. Kabilang na ang 50 armado na gwardiya. Ang pinakamahalaga ay, may isang virusologist na professor sa kanilang base. Pinangalanang Guyan. Virusologist na professor. Nahuli ng boss si Guyan at ang kanyang estudyante. Nakalock sa isang hiwalay na laboratorio. Pinipilit na bumuo ng antidote. Ginagamit ang estudyante bilang banta. At nagsasagawa pa ng mga eksperimento sa tao. Nang pumunta ako, sakto namang nakita ko siyang sinisigawan si Guyan. Binigyan lang ng 3 araw. Nakatuklas ng huling sibilisasyon ng apoy. Matalinong talento sa pananaliksik si Guyan. Pagkakatugma ng apoy is nangungunang talento. Maaaring unlock ang virus prevention at pananaliksik. Maaaring unlock ang virus prevention at pananaliksik -15, 2. Maaaring unlock ang virus prevention at pananaliksik. Buong serye ng pahintulot para sa pagbuo ng lunas sa zombie -160,000. LQ160001 buong serye ng pahintulot para sa pagbuo ng lunas sa zombie. Buong serye ng pahintulot para sa pagbuo ng lunas sa mga zombie. Kasalukuyang progreso ng koleksyon ng apoy ay 4 na bahagi sa 5. Isang huling pangunahing apoy na lamang ang natitira. Kolektahin ang 5 apoy. Magbubukas ng pinakamataas na pahintulot sa sistema ng arka. Simula ng misyon na dalhin ang sibilisasyong apokaliptiko pabalik sa kuta. Gantimpala, yate antas ng sistema ng medikal na pasilidad ng base. Blueprint ng laboratorio para sa pag-iwas sa virus, kakayahan ay online. Kumpletong pag-unlock. Kailan tayo kikilos? Ako ang mangunguna. Nalaman ko na ang oras ng pagpapalit at mga butas sa depensa. Babalik tayo muli. Tiyaking mailabas si Ginoong Gu. Iligtas. Sa loob ng 3 araw. Dalhin si Guyan pabalik. Talagang walang alam ang leader na ito. Pati load bearing wall, basta-basta niyang binabasag. Kung panahon pa ni Zushai, kailangan kong magsulat ng 10,000 salita ng ulat para sa kanya. Mas malala pa kaysa sa makulay na itim ng kliyente. Ako muna ang papasok.
Sa loob ng 10 minuto, makakarating ako sa laboratorio. Dalhin si Guyan palabas. Si Ate King mo ay makakapagbigay ng real-time na lokasyon ng mga gwardya. Maaari kong i-hack ang surveillance sa loob ng 10 metro. Nasa loob ng lining ng vest ang locator. Nakaayos na ang buong kagamitan ng laboratory assistant para sa iyo. Kung talagang hindi kaya, isipin mo lang ang pangalan ko. Sa labas, bibigyan kita ng daan para makatakas sa loob ng 1 segundo. Kung maglakas loob kang pasabugin ako, itatapon muna kita sa mga zombie. Sino ba makakaintindi nito? Ilang araw lang ang nakalipas, intern pa lang na nagbabago ng mga plano. Ngayon, may 4 na gwapong teammates na may kanya-kanyang talento. Talagang pinili ko na ang script ng Otom na ito. Lucien, ikaw muna ang sumalakay. Mag-explore ka lang, huwag kang makipagsapalaran. Ang mga taong tulad ni Guyan ay may matinding paniniwala. Kung hindi mo makonvince, umalis ka agad. Sige, susundin kita. Nakita ang pagtaas ng koneksyon ng apoy. Emosyonal na resonance value 1,300 per 2,000. Next na antas ng kapangyarihan ay maaring ilabas anumang oras. Bawal pumasok sa panahon ng eksperimento. Lumabas ka dito. Nandito ako para iligtas ka. Maaari rin nating iligtas ang iyong estudyante. Sumama ka sa akin. Ilabas mo ako. Nandito na ang lahat ng kailangan. Constant temperature incubator. Sequencer. Centrifuge. Paglabas nyo, maibibigay nyo ba sa akin ang mga ito? Bakit ako susunod sa'yo? Ginagawa nilang eksperimento ang mga buhay na tao. Ginigipit ka gamit ang mga estudyante mo. Kaya mo bang manatili sa ganitong sitwasyon? Sa labas, mapapanatili naming ligtas ka. Bibigay namin sa iyo ang ganap na kalayaan. Ang kalayaan sa gitna ng apokalipsis. Walang kumpletong datos ng eksperimento. Walang halaga ang kalayaan. Busy ako, pakialis ka na. Kung hindi ka pa aalis, tatawagin ko ang gwardiya. Masama ito, Kuya Lu. Nagpalit na ng shift ang mga gwardiya ng mas maaga. 1 minuto na lang at nasa pintuan na sila ng laboratorio. Bilis, umalis na tayo. Ayaw niyang umalis. Hindi naman siguro. Ang malaking tao na ito ay naging ganito. Naka-lock up bilang isang tool at ayaw pang umalis. Siya ay isang nangungunang propesor ng virology sa bansa. 203 na pamamaraan 0.5 203 linggong pamamaraan 203 0.6 0.703 203 na valve na pamamaraan 0.5 203 limitadong pamamaraan 203 na pamamaraan 203 banyo na pamamaraan 0.5 0.7 0.3 Bago ang katapusan ng mundo, nag-aaral na siya ng bakuna para sa malawak na salot. Para sa kanya, mas mahalaga ang eksperimento kaysa sa buhay. Inaasahan ko na ito. Sila ay ligtas sa kanya. Walang silbi ang pag-usapan ang kalayaan. Lahat ay nagtatanong kung kailan lalabas ang lunas. Walang nagtatanong kung bakit niya ito ginagawa. Pupunta ako mismo. Hindi masyadong delikado iyon. Kung pupunta man, ako na ang pupunta. Kung magpapalakas lang ako ng boses, punta na ako. Sisiguraduhin kong mapapangiti niya at dadalhin ang sarili niyang bag. Hindi ko masisiguro na walang mangyayaring mali kay Sister King mo. Ang pagpunta mo ay sobrang delikado. Sa pagsusuri ng estruktura ng gusali, hanapin ang daan papasok. Kayo tatlo, hindi kayo kailanman magiging kalaban ko. At ako lang ang dapat pumunta. Para mapaalam niya kung sino ako. Hindi kami katulad ng mga taong gumagamit sa kanya. Sasama ako sa iyo. Hindi kita iiwan. Pumasok ka sa laboratorio. Nandito lang ako sa labas. Pinatay ko ang lahat ng surveillance sa base. Nag-iwan ako ng 20 minutong walang monitoring. Pupunta ako sa labas para gumawa ng gulo. Ilayo ang lahat ng gwardiya. Kung may kahit kaunting pagdaramdam ang ate, agad akong magdadala ng armored vehicle para gyerahin ang base. Hindi lang natin kailangang dalhin ang tao pabalik. Kailangan din natin ang kanyang mga datos sa eksperimento at kagamitan. Kailangan natin lahat ng iyon. Gagawa ako sa kanya ng pinakamataas na antas ng laboratorio sa katapusan ng mundo. Tumaas ang antas ng emosyonal na pagkakaugnay sa 1,800 per 2,000. Buksan ang eksklusibong blueprint ng 8th level na eksperimento sa superpower. Nandito lang siya mag-isa. Magbabantay ako sa pintuan ng 10 minuto. Pagdating ng oras, kailangan na akong umalis. Huwag kang mag-alala, may kontrol ako. Sabi ko na huwag magpasok at mag-abala. Umalis ka na. Sino ka? Magandang araw, Professor Gu. Ako si Lin King mo. Hindi ako aalis. Abala ako, pakiuwi na. Professor Gu, gusto kong magtanong sa iyo. Sinikap mong bumuo ng lunas. Para ba ito sa pagligtas ng tao?
O para sa mismong pananaliksik? Nakatuklas ng malalim na koneksyon ng kaluluwa kay Guyan. Ang halaga ng emosyonal na koneksyon ay umabot sa limitasyon na 2,600. Ang tiwala kay Guyan ay biglang tumaas sa 58/100. Na-unlock ang mga paunang kondisyon para sa pagkakabuklod. Ano ang sinabi mo kanina? Tinanong kita. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Para bang iligtas ang mga taong nahawaan ng virus? O baka ito ay para lamang tapusin ang pananaliksik na ito? Bakit mo tinatanong ang tanong na ito? Papunta na ang alon ng mga zombie. Magulo na ang base, bilisan mo. Sister, pinasabog ang bodega at humatak ng alon ng mga zombie. Sasakay ako sa 4-4 sa likod para tumulong. Bumalik tayo sa kanlurang bahagi. Sister King mo, nawala ang lahat ng surveillance sa base. Ang taktikal na relo ay nagmarka ng pinakamainam na ruta. Daanan ang fire exit. Huwag na huwag lapitan ang lobby ng pangunahing gusali. Huwag pumunta, paparating na ang mga zombie. May isang bata sa loob. Hindi ko siya may iwan. Sige, susundan kita. Ako ang magbubukas ng daan, si Lin King mo ay hawak ang bata, sumunod ka ng mabuti. Guyan, kunin mo ang mga gamit mo at sumunod ka sa likod. Humawak ka ng maayos. Nung sumugod ka kanina, naisip mo ba? Na kung mahawa ka, pati ang base mo, mga kasama mo, at ang sistema mo ay masasawi. Hindi ko naisip. Umiiyak kasi ang bata. Sasama ako sa iyo. Nandyan ka na. Ang sinasabi ko ay mananatili ako. Hindi dahil binigyan mo ako ng laboratorio. Kundi dahil talagang papasok ka. Binabati ang host sa matagumpay na pagbonding sa huling sibilisasyon ng apoy. Pang-agham na Guyan. 5 na piraso ng apoy ay nakumpleto na. Panglaban na Luchen. Teknikal na Zuhan. Diplomatikong Sunuo. Siyentipikong Guyan. Host na konstruksyon na Lin King mo. Perpektong akma sa Noah's Ark System. Kailangan ng atensyon ang iyong sugat. Huwag ka nang maging padalos-dalos sa susunod. Mag-aalala ako. Kakabin pa lang ni Professor Gu, agad na niyang pitrotektahan ang ate natin. Tandaan, bawal mabasa ang sugat. Palitan ang gamot 2 beses sa isang araw. End of the World Boyfriend Squad. Opisyal nang nabuo ang apoy End of the World Boy Group. Pangalan at trabaho. Nakagat ka na ba dati? Likyang, elektrisyan. Hindi nakagat. Kumuha ng mga supply sa warehouse 3. Hanapin si Ate Wang para sa mga kumot. Pangalan at propesyon. Kumain ka muna. Babantayan ko muna. Personal na dinala ng ate. Siguradong masarap iyon. Pagod ka na buong araw. Huwag kang magbiro.
Makatutulong ako. Hindi ako pagod. Sunod na, bilisan mo. May dumating na 11 ngayon. Kabuang populasyon ay 27. Sapat ang supply para sa 2 linggo. Pero kailangan itong gamitin ng maingat. Sapat na ang purong tubig na kagamitan. Ngunit kung madadagdagan ang imbakan ng kuryente ng solar panel, maaaring hindi ito sapat. Ano nang nangyari? Nasunog ang isang solar panel. Agad kong gagamitin ang backup na kuryente. Nasaan si Lucien? Nasa basement siya, nag-aayos ng gulong ng armored vehicle. Anong nangyari? Parang wala akong silbi. Ikaw ang aking bayani. Lagi kang ganon. Palitan ang bandage sa sugat. 2 beses sa isang araw. Matapos ang isikis attack, inirerekomenda ang pagdagdag ng electrolytes at carbohydrates. Maaari itong mag-stabilize ng tibok ng puso. Nag-aalala ba siya sa tao? Tama ang sinabi niya. Pupunta ako para uminom ng tubig. Ate, ano ang sinabi mo sa kanya sa madilim na silid kanina? Paglabas niya, iba na ang tingin niya. Wala namang kasinungalingan. Nakita ko sa monitoring. Yumakap siya sa kanya. Gaano katagal siya yumakap? 7 minuto, ate. Bayas ka naman. Gusto ko ring yumakap. Yakap. Sige, yumakap din ako. Bukas, yayakapin kita. Hindi ka natulog ng isang gabi. Nagawa ko na ang bakuna. Ano? Pansamantalang bakuna. Hindi ito makakapigil sa impeksyon. Kailangang ma-inject sa loob ng 6 na oras matapos makagat. Maaari nitong hadlangan ang pagkalat ng virus. Ano ang rate ng tagumpay? Sa laboratorio, 60%. Hindi tiyak sa pagsubok sa tao. Kailangan ng klinikal na pagsubok. Alainan. Ito ay pansamantalang bakuna. Ini-inject pagkatapos makagat. May 60% ng sansa na mapigilan ang impeksyon. Kailangan ng mga voluntaryo para sa pagsubok sa tao. Kung 60% lang, ibig sabihin 40% pa ang mamamatay. Kapag nabigo, magiging zombie ka. Ako na. Hindi pwede. Ate, nababaliw ka na. Ate King mo, nababaliw ka na. 60% lang ang sansa ng tagumpay. Naniniwala ako sa'yo. Sige, samahan kita sa pagsubok. Guyan, ako ang gumawa ng bakuna. Kung mabigo ito, dapat ako ang unang mamatay. Wala kang dahilan para mag-alala. Nagtagumpay ang eksperimento. Ang side effect ay lagnat. May lagnat ka ng 39 na degree at 8. May lagnat ka rin. Ako ay 38 degree. Mas mababa kaysa sa iyo, alam mo ba? Noon, akala ko ang emosyon ay hadlang sa pag-aaral. Nagiging hindi makatuwiran ang tao. Nagdudulot ito ng maling paghusga. Ngunit ngayon, natuklasan ko. Ikaw ang natatangi. Noong sumugod ka sa gusali para iligtas ang bata, isa lang ang pumasok sa isip ko. Hindi siya pwedeng mamatay. Professor Gu. Nagpapahayag ka ba ng damdamin? Sinabi niya talaga. Tumahimik ka. Na-record ko na. Ano na ngayon ang gagawin? 5 apoy. 2 na ang umamin. Sobrang matindi ang kompetisyon. 3. Ano ang idadagdag sa iyo, 3?
Kailan ako? Tuwing tinatawag mo siyang ate. Lumalampas ang tibok ng puso mo sa 100. Kaya. Makatarungang kompetisyon. Ako ang taong mahigpit sa mga patakaran. Mas mabuti pang sabihin mo. Kaya sino ang unang? Lucien Kapatnugot 4. Kabanata 4, ito ay ika-28 na kabanata. Nangunguna siya ng 26 na kabanata. Bro, talagang astig ka. 103. Kailan tayo nagkaroon ng ganito karami? Kahapon, may dumating na higit sa 10. Ngayon, sobrang dami na ng mga ibinibigay ko. Maligayang pagdating sa Fourth Apocalypse. Madali lang ang mga patakaran dito. Huwag manakit, huwag magnakaw. Magtrabaho at kumain. Ako si Lin King mo. Ako ang leader dito. Kapit Lin, narinig namin na may bakuna dito. Limitado ang kapasidad ng pansamantalang bakuna. Prioridad ang mga nagbigay ng misyon. Nagbigay ng bakuna si Kapitan Lin. Ang mga dormitoryo ay nakatalaga batay sa bilang ng tao. 1 kwarto bawat pamilya. Walang dapat magmadali kung nag-iisa. Magkahiwalay ang mga lalaki at babae. Huwag isipin na makikisama para makakuha ng benepisyo. Nakatutok ako dito. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong karaming bituin. Bago ang katapusan ng mundo, 3 bituin lang ang makikita sa lungsod. Nabawasan ng 77% ang polusyon sa liwanag. Sa teorya, halos pareho na ang langit sa gabi ngayon kumpara sa 100 taon na ang nakalipas. Maaari bang huwag mong gawing datos ang lahat ng bagay? Pasensya na. Hayaan mo siyang magsalita. Sa tingin ko, nakakatuwa ito. Magpicture tayo ng pamilya. Mag-iwan ng alaala. Mas makabuluhan kapag 100 tao. Anong gamit ang kukunin? Nag-ayos ako ng isang lumang kamera. Solar-powered ito. Hindi mataas ang pixel. Pero magagamit. Kailan mo itinago ang bagay na ito? Nakita ko ito noong huling labas natin para maghanap ng supplies. Inayos ko ito ng 2 gabi. Zuhan, ikaw. Pakiramdam ko lang dapat may maiwang alaala. Halika, ako na magsiset ng timer. 10 segundo lang to, bilis, pumwesto na kayo. Zuhan, umiti ka naman. Ito ba ang tinatawag nilang kuta ng katapusan ng mundo? Hindi maganda. Sino ka? Opisyal ng ugnayan ng 3 hukbo ng kaayusan. Naparito ako sa utos ng general upang kunin ang inyong base. Sabi ng general, mayroon kayong 200. Walang una. Walang pangalawa. Bata, baka hindi mo alam kung ilan kami. 3,000 regular na sundalo. Mabibigat na armas. Ito lang ang meron kayo. 1 kutsilyo. Pero, ganun din. 1 babaeng umaasa sa proteksyon ng lalaki. Ano bang mararating mo? Akin ang mga tao ko, ako ang magpoprotekta sa kanila. Wala kang karapatan. Alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? Nakikipag-usap ako sa isang utusan lang. Bumalik ka at sabihin mo sa general nyo. Ang kuta ng wakas ay hindi susuko kaninuman. Kung gusto niyong makipaglaban, handa kami. Pagsisisihan mo yan. Siguro, pero hindi ngayon. Ang punong himpilan ng Order Army ay 80 kilometro sa hilaga. Tinatayang may 3,000. May mga armored vehicle, machine gun, at mortar. Sinakop ang 3 nakaligtas na base sa paligid. 3,000 laban sa 100. Paano natin ito lalabanan? Hindi pwedeng makipagbanggaan ng direkta. Ngunit mahaba ang kanilang supply line. Kung mapuputol ito, walang oras, hindi nila tayo bibigyan ng pagkakataon. Ek! Kung makakaligtas tayo sa pagkakataong ito, gusto kong ligawan ka ng formal. Magtanong. Ikaw ang nauna.
Kailan ka? Mas maaga sa inyo ang episode 1-0. Hindi ka man lang nagdeklara. Nagsulat ako ng code. Hindi lang ito tumakbo. Makatarungang kompetisyon. Sumama ka rin. Sinabi ko na makatarungang kompetisyon. Pwede ba kayong maging seryoso? May 3,000 tao sa labas na naghahanda para atakihin tayo. Kayo ay nag-uusap kung sino ang unang dumating. Hindi nagkukulang ang dalawang bagay. Ako ang namamahala sa pamamahagi ng mga kagamitan. Mahigit 100 tao. Hindi marami ang kayang makipaglaban. Laging may mga tao para mag-ayos at magtayo. Ako na ang bahala sa mga bakuna at medikal na kagamitan. Sapat ang supply ng gamot para sa 2 linggo. Inayos ko ang lahat ng drone para maging mga reconnaissance. Kaya nitong magbigay ng maagang babala. At ako, magpahinga ka. Ikaw ang nagpatayo ng ganitong kalaking base. Sobra na ang paggamit mo ng iyong kapangyarihan. Suno. Kapag bumagsak ka, tapos na tayo lahat. Hanggang sukdulan na ang katawan mo. Sige, magpapahinga ako. Pero kapag nagsimula ang laban, huwag mo akong pigilan. Hindi kita pipigilan. Pero kailangan nasa likod ka namin. Kagyat na misyon, pigilan ang pananakop ng hukbong kaayusan. Tinatayang 72 oras ang natitirang oras. Kasalukuyang populasyon ng base, 107. Bilang ng mandirigma, 31. Labis ang agwat ng lakas ng magkabilang panig. Iminumungkahi sa host na lubos na gamitin ang kakayahang espesyal. Anong ginagawa mo? Ako. Hindi makatulog. Lumabas para maglakad-lakad. Lakaw-lakad, ito ba ang tawag mong lakad-lakad? Hindi mo ba alam na makakasama yan sa katawan mo? Ang pagkapagod sa kakayahan mo ay hindi basta natutulog lang at gumagaling na. Ang katawan mo ay nasa hangganan na. Kaunti na lang. Iniisip mo ba na kapag napagod ka ng husto, ayos na? Hindi na tayo mag-aalala tungkol sa iyo. Hindi. Ano iyon? Natatakot akong hindi sapat. Hindi sapat ang depensa. Hindi sapat ang pader. Hindi sapat ang mga dingding. Hindi sapat ang kakayahan. Natatakot ako. Tinitingnan kita. Hindi ka na makakagalaw. Hindi mo na itutuloy ang eksperimento. Pwedeng hintayin ang eksperimento. Ikaw hindi pwede. Panatilihin ang posisyon. Baba ako. Ate King mo, anong nangyari sa ilong mo? Wala iyon. Ituloy mo ang pag-ulat ng lokasyon. Ate, hindi ka pwedeng lumabas. Nasugatan siya. Siya. Bakit ka lumabas? Ano ang gagawin ko kung mamatay ka? Alam mo ba? Kahit na mamatay ka, hindi ako mabubuhay. Tara, magkasalungat tayo. CJ. Ang koneksyon ng iyong kakayahan at emosyonal na resonansya. Mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Ang iyong kakayahan ay hindi lamang nangangailangan ng pakiramdam na kailangan. Ang kailangan nito ay ang pagsasama ng pagtitiwala at pagiging kailangan. Sa madaling salita, habang mas tapat kang inaasahan ng iba, mas malakas ang iyong kapangyarihan. Alam mo ba kung bakit kaming apat ay piniling manatili sa tabi mo? Hindi dahil sa iyong kakaibang kakayahan, kundi dahil sa kung sino ka bilang tao. Kaya't magtiwala ka sa iyong sarili. Mayroon tayong higit sa 100 tao sa ating base. Salamat sa iyo. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa inyo. Ang aking kapangyarihan. Ang aking lakas.
ay nagmumula sa tiwala ng bawat isa sa inyo. Ang tiwalang ito ang tanging puwersa na nagtutulak sa akin pasulong. Kayo ay nagtitiwala sa akin. Kaya ko itinatayo ang mga pader na ito upang maprotektahan kayo. Kaya't hindi ito base ko lamang. Ito ay para sa lahat. Ate, nagtitiwala ako sa iyo. Emosyonal na koneksyon, 21,100. 2,800. 3,500. Ang saya na nandyan kayo. Ate, nagising ka na finally. Nakatakot ka. At king mo. Nakastabilize na ang iyong katawan. Matagumpay ang ebolusyon ng kakayahan. Nagbigay ng abiso ang sistema, ang kakayahan ay umabot na sa antas na ganap na lugar ng pagbuo. Ang limitasyon ng halaga ng emosyonal na pagresonate ay tumaas hanggang 5,000. Kasalukuyang halaga ng pagkakabigkis ng koponan. Luchen 85 per 100. Tsunuo 76 per 100. Zuhan 72 per 100. Guyan 88 per 100. Binabati ka ng sistema, host. Ang pakiramdam ng mahalin ng 4 na tao ng sabay-sabay. Siguro ay hindi na ako matatakot kahit sa katapusan ng mundo. Subukan ko ang bagong kakayahan. Nakatayo ang Diyos ng digmaan sa gitna ng bulaklak. Maaari akong tumawa ng 1 taon sa tanawing ito. Kinuha mo ang larawan. At kumuha ka pa ng screenshot. May kopya rin sa sistema. Pakisend sa akin ang kopya. Ang kakayahang ito ay kailangang patunayan ang pagiging kapaki-pakinabang. Sorpresa, sorpresa. Hindi ko talaga ito sinasadya. Talagang hindi ko. Maliit na babae. Sinasadya mo ito. Talagang hindi inaasahan. Kakatapos ko lang mag-evolve. Hindi ko ito makontrol. Sa susunod, wag mo akong gawing eksperimento. CJ. Nakilala kita. Ito ang pinakamaswerteng bagay sa aking apokaliptikong buhay. Dagdagan mo pa. Dagdag 2. Bakit mo pa dinala ang tumakbong maaga? Anong kinalaman nito sa matematika? Pwede ba huwag kayong ganito tuwing panahon ng seryosong usapan? Bigla na lang nagiging emosyonal kapag nagsasalita ng seryoso. Hindi ka na naman natulog ng 1 gabi. Nakatulog ako. 20 minuto. 20 minuto, hindi ito pagtulog.
Ito ay coma. Nangyari na. Ano? Serum. Pinal na bersyon. Sa loob ng 6 na oras pagkatapos ng iniksyon, ang mga zombie ay ituturing kang kapwa nila. Hindi ito umaatak. Hindi ito bakuna. Ito ay panlilinlang. Panlilinlang. Pandarayang pang-antas ng pagkilala ng virus. Ginamit ko ang kapangyarihan mo. Gumawa ako ng reverse matching. Rate ng tagumpay. Sa ilalim ng laboratorio. 100%. Paano naman ang pagsubok sa tao? Walang datos ng pagsubok sa tao. Pero sa teorya, ligtas ito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nagsisi sa kahit anong bagay. Kung meron man, ang hindi ko nagawa, ay ang makilala ka ng mas maaga. Professor Gu, nagpapahayag ka ba ng damdamin? Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung ganoon, magsasabi rin ako ng isang katotohanan. Salamat sa'yo, Guyan. Sistema ay nagbigay ng babala sa siyentipikong apoy, Guyan. Nakatagong data update. Ang tiwala sa iyo ay 99%. Ito ay probabilidad ng mga kasamahan. Negatibong 100% ay lumampas na. Tala ng sistema, ang taong ito ay wala ng pag-asa. Inirerekomenda na ang host ay managot habang buhay. Ganito lang. Isang maliit na tubo na makakapagpigil sa atin na makagat ng zombie. Hindi ito para hindi makagat, kundi para kapag nakagat ka, hindi ka ituturing na biktima ng zombie. Maaari ninyong isipin na ito ay amoy na nakakapagtago. Kung gagamitin natin ito, mabilis tayong makakapagdaan mula sa lugar na maraming zombie. Iwasan ang kanilang harapang depensa. Diretso sa punong himpilan. Operasyong pagputol ng ulo. Gusto ko yan. Sigurado ka bang ligtas ito? Sa teorya. Sa teorya. Walang datos ng eksperimento sa tao. Kaya sa teorya. Laging may unang tao. At hindi ikaw iyon. Ako na, mabilis akong tumakbo. Kung sakali, makakatakbo pa ako. Ikaw ang huling tumakbo. Pwede bang huwag mong sirain ang sitwasyon sa ganitong oras? Hindi pwede. Ate, nababaliw ka na. At king mo. Ako ang gumawa ng serum. Kung may panganib, dapat ako ang humawak nito. Ikaw ang gumagawa ng serum. Kung may mangyari sa'yo, sino ang gagawa ng pangalawang batch at pangatlong batch? Mahigit 100 tao sa base na ito ang umaasa sa iyong pananaliksik. Huwag kang mag-alala, may tiwala ako sa iyo. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Hindi ito pinag-usapan. Sige, panoorin mo na lang ako sa tabi. Kung sakaling mabaliw ako, tandaan mong tumakbo. Hindi mangyayari.
Ang taas ng kumpiyansa mo. Wala akong kumpiyansa sa iyo. May kumpiyansa ako kay Guyan. Pinupuri mo ba si Professor Gu, Lu? Siguro nga. Lumabas ang araw sa kanluran. Parang wala akong nararamdaman. Huwag kang magmadali. Pumunta na ako. Maghintay ka ng kaunti. Hawakan mo pa. Magkakaroon na ako ng pasa. Huwag kang mag-alala. Nagawa na. Huwag nang ganito sa susunod. Bumitiw ka muna. Kailangan ko ng huminga. Nagbigay ng sistema ng paalala, matagumpay ang pansamantalang peking serum verification. Na-unlock ang teknolohiya ng virus disguise sa Tech3. Kasalukuyang halaga ng emosyonal na pagkakaugnay. 4,205,000. Pumasok na ang utos ng Order Army. Nandito ang kanilang komandante. Hindi sa unahan. Ito ay ang punong himpilan sa likuran. Akala nila ay magiging pasibong depensa lang tayo. Ang posisyong ito ay nasa gitna ng lugar na maraming zombie. Paano sila nakapasok? Mayroon silang mga armored vehicle. Hindi kayang basagin ng zombie ang armor. Hindi tayo kailangan ng armored vehicle. Mayroon tayong serum. Hindi natin kayang labanan ng direkta. Pero 5 tayo. May serum at kakayahan ng hacker ni Zuhan. May pagsusuri ni Guyan. May bibig ni Xunuo. May kutsilyo ni Luchen. Sapat na ba? Sabi ng ate, sapat na. Handa na ako. Sapat na ang serum para sa 6 na oras na biyahe. Sige, umalis na tayo. Huwag gumalaw, sino kayo? Huwag magbaril, huwag magbaril. Kami ay mga nakaligtas. Gusto naming makipagkalakalan sa inyo. Kalakalan. Anong karapatan nyo para makipagkalakalan sa amin? Ito ay makakapagbigay sa inyo ng libre atake sa gitna ng mga zombie. Isang iniksyon, sa loob ng 6 na oras, akala ng mga zombie ay kapwa kayo. Bola-bola. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Maghanap ka ng isang zombie. Ipakikita ko sa iyo ng harapan. Nakita na itong maliit na piraso. Tama ba na ipasa nyo kami?
Iwanan ang mga bagay. Pwede nang umalis ang tao. Kapatid, wala nang saya dito. Hindi naman kami isang beses lang nagnenegosyo. Itong gamot ay gawa ng aming ginoong propesor. Nasa isip niya ang formula. At kung meron ang general nyo ng gamot na to. Hindi ba't makakadaan na kayo diretso sa lugar ng mga zombie? Pwede nyo nang labanan kahit sino. Kung iaalay mo ang gamot na to, kanino mapupunta ang kredito? Palayain mo kami. Marami pang pagkakataon para magtulungan sa hinaharap. Ano sa tingin mo? Pwede na kayong dumaan. Ito ay para sa iyo. Sa susunod, kung kailangan mo ng mga kalakal, pumunta ka sa Fortress of the Apocalypse. Tapat na negosyo. Walang daya sa bata o matanda. Maaari kayong dumaan. Ngunit ito ay dapat manatili. Nagawa na. Kailangan nyo nang hanapin ang general. Wag na, wala nang tao roon. Salamat. Nakuha ko na ang istruktura ng punong himpilan. Nasa itaas ang komandante. May 12 na personal na gwardiya sa paligid. May self-destruct na aparato ang gusali. Nasa kamay ng komandante ang pampasabog. Pumasok ako mula sa silangan. Diretso sa pinakamataas na palapag. Aakitin ko ang atensyon ng mga gwardiya sa ibaba. Kontrolado ko ang sistema ng surveillance. Magbubukas ako ng daan para sa inyo. Sinusuri ko ang ruta ng pag-ikot ng mga gwardiya. Hanapin ang pagkakataon. Sasama ako sa iyo pataas. May panganib sa itaas. Alam ko. Ngunit kailangan mo ng katuwang. At saka, ang aking kakayahan ay makakapagligtas sa mga kritikal na sandali. Sumunod ka sa akin. CJ. Ang halaga ng ugnayan ng grupo ay umabot sa 80% para sa lahat. LA. Ginagawa mo na ba ito bago pa magwakas ang mundo? Natuto lang ako sa panonood ng Z. Zuhan, ang pinto. Bukas na. Alam kong darating kayo. Huwag kang gagalaw. Huwag kang kabahan, hindi ako zombie. Mas marami lang akong tinurukang experimental na bakuna. Mga side effect. Ginawa mong eksperimento ang sarili mo. Ano nang gusto mo, ang mga sundalo ko ang gawing daga sa laboratorio. Pinatay ninyo ang mga gwardiya ko. Sumugod kayo sa aking command center. Ano ba ang gusto ninyo? Tigil putukan. Tigil putukan. Ano ang karapatan ninyong mahigit 100 katao para makipag-usap sa akin tungkol sa tigil putukan? May karapatan kami dahil may serum kami. May karapatan kami dahil nagsisimula ng magduda ang mga sundalo mo. May karapatan kami dahil pinapasok kami ng mga gwardiya mo sa pintuan kanina. Alam mo ba kung bakit kita nilalabanan? Hindi ko alam. Bago magwakas ang mundo, isa akong biolohista.
Nag-aral ako ng virus sa loob ng 30 taon. Ang mga resulta ng 30 taon ay winasak ng isang sakuna. Pagkatapos ay natagpuan ko na ang virus ay nag-select. Pinapatay nito ang mga mahihina. Naiiwan ang mga malalakas. Hindi ba't ito ang diwa ng ebolusyon? Survival of the fittest. Ito ang batas ng kalikasan. Ang inyong kuta ay tumatanggap sa mga mahihina at nagpoprotekta sa mga matatanda at bata, kahit na laban sa kapalaran. Ang tunay na kalikasan ng sibilisasyon ay bigyang puwang ang mga mahihina. Pagsala ng virus. Tawagin ba itong pagsala? Hindi nito pinipili kung mabuti o masama. Hindi nito pinipili ang edad. Hindi nito pinipili kung malakas o mahina. Pumapatay lang ito. Isang 5 taong gulang na bata. Nakagat dahil mabagal tumakbo. Ang tawag dyan ay pagpili. Isang doktor ang nahawa dahil sa pagsagip ng buhay. Ito ay tinatawag na hindi karapat-dapat mabuhay. Ang tunay na sibilisasyon ay hindi para gawing mas malakas ang mga malalakas, kundi para ang mga mahihina ay mabuhay na parang tao. Para ang mga hindi makatakbo ay mayroong may dalang. Para ang mga may sakit ay mayroong nag-aalaga. Para ang mga natatakot ay mayroong kasama. Tinatawag mo itong laban sa kalikasan. Sasabihin ko sa iyo, ang sibilisasyon ay talagang laban sa kalikasan. Ikaw. Talagang naniniwala kang makakapagligtas sa lahat. Hindi ako nag-iisa. Tayo ito. Ang antas ng emosyonal na pagkakaugnay ay lumampas sa limitasyon 5,000 per 5,000. Ito na antas ng kapangyarihan. Ganap na pagpapalabas ng kapangyarihan sa larangan ng konstruksyon. Ano ang ginawa mo? Nakalock na ang iyong self-destruct device. Hindi mo kayang pasabugin ang gusaling ito. Impossible. Sabi ko, ako ay arkitekto. Hindi mo man lang nakuha ang tamang pader para sa iyong self-destruct device. Binago ko ang linya mo sa loob ng 1 minuto. Ate King mo, napaligiran si Tsunuo sa ibaba. Nasugatan siya. Nasugatan si Tsunuo. Tsunuo. Ate, bakit ka nandito? Ayos na sa itaas. Huwag kang gagalaw, bibendahan kita. Ang dami mong dugo. Ate, pakinggan mo ako. Tapusin mo muna ang laban. Tapos, kailangan mong palitan ang aking gamot. 2 beses sa isang araw. Huwag kang tatamad-tamad. Sige, 2 beses sa isang araw. Tandaan ko yan. Nakabitin na ako sa'yo. Huwag nang mag-aksaya ng oras, tara na. Bro, ang gwapo mo ganyan. Kung babae ako, ikakasal ako sa'yo. Tumahimik ka. Sige na. Nanalo kayo. Pero may halaga ba ito? Niligtas ninyo ang mahigit sa 100 tao na ito. May milyon pang mga zombie sa labas. Magagawa niyo bang iligtas ang lahat? Hindi, pero kung makapagligtas ng isa, ayos na. Hanggang mamatay kayo sa katotohanan iyon. Yung mga inalagaan ninyo. Mauwi pa rin sa isang mundo kung saan ang malakas ang maihawak. Kaya hindi kayo mamamatay. Mabubuhay tayo. Mabubuhay sila. Mabubuhay ang sangkatauhan. Hindi dahil tayo ang pinakamalakas, kundi dahil pinili nating magsama. Ito ang sibilisasyon. Hindi ito ang mga angkop na nakakaligtas, kundi ang mga mahihina ay may karapatan ding mabuhay. Natalo ako. Sumuko ang pinuno ng hukbo ng kaayusan. Kumpirmahin ang pangunahing misyon. Pigilan ang pagsalakay ng hukbo ng kaayusan. Kumpletuhin ang pag-unlock ng gantimpala para sa blueprint ng arc ng muling pagkabuhay. Unang yugto. Totoo ang lahat ng ito.
Lahat ito ay sa iyo na. Kailangan kong i-backup ang lahat ng data na ito. Bagaman may mga issue sa etika ang eksperimento ng komandante. Magagamit ang teknikal na landas. Kung mayaangkop ito sa kanyang data. Guyan. Alainan. Kapag nakabalik na tayo, gagawa ako ng laboratorio na 3 beses na mas malaki kaysa dito. CJ. Hindi tama. Guyan, huwag. Lucien, tawagin mo ang mga tao. Tapos na ang backup ng datos. Huwag kang magsalita. Natapos ko na ang aking pananaliksik. Sa iyo palang nagsisimula, mabuhay ka ng maayos para sa akin. Sinasabi mong patas ang kompetisyon. Hindi mo maaring hindi to pa rin ang iyong salita. Sa buong buhay ko, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ito lang ang isang ito. Maaaring hindi ko ito matupad. Guyan. Tumingin ka sa akin. Huwag kang pumikit. Narinig mo ba? Ang makilala ka ay ang tanging bagay sa buhay ko na hindi nakaplano. Ngunit ito ang pinakamaganda. At king mo. Nawala na ang mga senyales ng buhay ni Professor Gu. Status ng siyentipikong apoy Guyani nawala na. Tapos na ang backup ng data. Naitala na ang mga resulta ng pananaliksik. Na-unlock na ang huling plano para sa muling pagbuhay ng sibilisasyon. Guyan, sinabi mo na natapos na ang iyong pananaliksik. Ang akin ay nagsisimula pa lamang. Kaya't panoorin mo. Panoorin mo akong tapusin ito. Naiwan na ang apoy ng pananaliksik. Ang datos ng pananaliksik ni Guyan ay naisama na sa sistema ng Noah's Ark. Ultimong plano. Natugunan na ang mga kondisyon para sa pagtatayo ng arka ng pagbangon ng sibilisasyon. Sabi ng sistema, ang sibilisasyon ay hindi lang para sa isang tao. Pero minsan, isang tao ang kayang baguhin ang direksyon ng sibilisasyon. Magagawa ko. Mamumuhay akong mabuti para sa iyo. Professor Gu. Simula ngayon, mass production na ang iyong serum. Nagsimula ng sumuko ang mga tao ng Order Army. Handa silang ipagpalit ang mga armas para sa dugo. Ang iyong pananaliksik ay nakapagligtas ng maraming tao. Nanalo ka. Makatarungang kompetisyon. Ikaw ang ika. Maaari bang mapabilis pa? Maaari pang idagdag ang 2 linya. Doble na ang produksyon. Pero kailangan pa ng mas maraming hilaw na materyales. Pag-usapan na lang ulit ang tungkol sa materyales. Ito ang unang batch. Kapalit ng inyong mga kagamitang medikal at mga antibiotiko. Sabi ng general, umaasa siyang magtatagal ang ating kooperasyon. Pwedeng pang matagal ang kooperasyon. Pero lilinawin ko muna ang ilang bagay. Ang mga patakaran natin ay hindi na katulad ng dati. Huwag mang-api sa mga mahihina. Huwag gumawa ng eksperimento sa mga buhay. Kung kaya mo, kaibigan ka. Kung hindi mo kaya, hindi ibebenta ang serum ni Ginoong Gu. Naiintindihan. Ate, balang araw magiging katulad kita. May ganitong maraming magagaling na kaibigan. Basta't may liwanag ka sa puso mo. Mahihikayat mo rin ang mga taong may liwanag. At sabay ninyong muling pailawin ang mundo. Ate, natapos ko na ang misyon ko ngayong araw. May gantimpala ba ako? Ang gantimpala mo, ikaw ang magbabantay ngayong gabi. May ulan ng meteor ngayong gabi. Gusto mo bang panoorin natin ng magkasama? Ayos, tanggulan ng katapusan. Tanggulan ng katapusan. Arko ng pagbangon ng sibilisasyon. 67% na ang progreso ng pagtatayo. Kasalukuyang populasyon, 847. Saklaw ng serum, 72%. Antas ng banta ng zombie, C. Kontrolado na ang apoy, lahat ay max ang antas ng ugnayan. Ang halaga ng emosyonal na pag-resonate ay lampas na sa limitasyon ng sistema.
Ibinigay ng sistema sa host na si Lin King mo. Binabati kita, hindi ka lang nagtayo ng isang kuta. Nagtayo ka ng isang tahanan. Ang mundo ay muling nagliliwanag dahil sa iyo. Guyan. Nakikita mo ba?